Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, magandang hapon po sa unang Sabado ng buwan ng Oktubre. Ang ngayon po ay 4 ng October. So happy anniversary sa mga Triskelion Grand Fraternity na pinound noong October 4, 1968. Magandang hapon po. Magandang hapon din po kay Engineer Roger R. Bermas ng presidente Fortran Petro Power Corporation. At yaka yung mga nagtatrabaho dyan sa isang planta dyan ng paggamutan ay magandang hapon dyan. So, shout out po. May sakit po ako. Sino kaya ito? Sino to? Ha? Si Kim. Si Kim. O Kim, si Kim Kamunyas, magandang hapon sa iyo. Isina-shout out na kita. Yan, so wala tayong guess no? Pero sa October 6 and 7, no, magkakaroon na ng National Occupation Safety and Health dyan sa may OS Center na pangunguna ni Engineer Jomar Batino. No? At sana nandiyan din yata yung mga taga San Miguel Malita Power para makipagtagisan at makinig sa mga isasabi ng sa NOS. Yung mga Triskelion Safety Officers, magandang hapon sa inyo at magandang hapon din kay Angelo Rodera at ang ating laging suki, no? Si Ronald Bariring Malabanan. God bless, ano? So, Ronald, ikaw ba yate ng convention ng mga convention sa Lunes, October 6 and 7 sa NOS. At binabati ko pala si Attorney Edward Cinco mamaya, no? Merong show sa Aromata. Nandiyan dyan yan sa Aromata. Manonood kami ni Ma'am Pam, no? So sabi ni Kim, hindi raw siya nakapasok. Paano hindi ka nakakapasok? Di walang sahod, no? Ngayon, sabihin natin, safety, no? Marami na 'to nagsasabi, no? Pag tayo ay may mga lifting jobs, ano ba yung standard, no? Pag meron kang lifting jobs, no? Kailangan po meron kang SO3 o practitioner, no? Na may experience na para gumawa ng mga critical lifting plan.
Sa mga purchaser naman, merong halimbawa kayong ginamit na boom truck, 3-tonner, nabuhat nyo yung 1,000 kilos, no? Hindi nyo po papalitan ng palibagong 5-tonner po. Ang labag po sa batas po ng engineering yan, no? Sa mga listener po natin, ikaw, Ronald Malabanan, pag halimbawa, meron kang crane, 25-tonner, may binuhat kang 5 tonelada, inangat mo, hindi po siya pinapalitan, no? Kasi ano na po nagawa na no? Yun po yung batas ng engineering. Yun po ang dapat na batas o standard. You don't change. Maski po yung mga tao, hindi po yan pinapalitan. Hindi naman ho nalalaman ng mga ibang tao ito na ang nangyayari, no? Yan po ang batas lagi. Yan ang standard. Ano ba yung standard, no? Standard. Paano ba nakukuha yung mga standard, no? Yung mga hindi makikinig sa akin, sasabihin ko, ang standard po ay nagbase yan sa mga pagkakamali nung araw. Halimbawa, etong si Ginoong Kim Camuñas may binuhat na 500 kilos. Ang ginamit niya 3-tonner ng boom truck. Imbestigahan po yan at alamin, kukumpitin based on the numbers, based on the standard operating procedures as mga natin, SOP, no? Standard operating procedures. Pag-aaralan po yan. Ngayon, pag sinabing ito yung binuhat mo, ito yung layo, ito yung taas, doon po mangyayari na nasasabihin na natin na kaya ng isang 3-tonner forklift o isang 3-tonner boom truck, yung binuhat na yan. Nagka-aksidente nga So doon po babase ang mga inhinero, gagawa yan ng mga sa Association of Mechanical Engineers o ANSI, American National Standard Institute, at kung ano-ano pa, no? At sabi ko nga po, yung mga purchaser na gumagamit nito at pinalitan, no? Pagka po kayo ay na-aksidente, malaking kasalanan. Kaya yun namang mga kumpanya, wala naman pong ginagawa, hindi po laging naggagawa, ano? Kaya ito na, no, binabati natin si Engineer JP Batan, see you on the 19th National Occupational Safety and Health Congress. Diyan po sa O Center, diyan po sa may Quezon City. Magandang hapon sa iyo, Engineer JP. Ngayon, ikaw, Engineer JP, tinatanong natin dito, ano ba yung standard, no? Kailangan natin malaman ano ba yung standard. Paano ba nagkakaroon ng standard? Paano nagkakaroon ng basihan yan? Yan nga po ay binabase sa mga failure, mga mistake. Sabi ko nga, kung may nag-aksidente, binuhat ang 500 kilo ng isang equipment, ipag-aaralan po yan. Kaya nga, kung kayo ay gumamit na ng 3-tonner boom truck at nabuhat mo yan, yan po ay ginagawan po ng proseso. Hindi po yan pinapalitan. Minsan po, may mga nagpapalit, may mga safety officer din. Ito, bumuhat ka ng isang bagay, ginamitan mo ng isang wire rope sling. Yung wire rope sling mo ay 1 ton. Papalitan mo ng web sling na 1 ton. Web sling. Wala munang nakalagay na na capacity or rating. Ano po gagawin? As long as pareho ang capacity nung sling na wire rope at yung web sling, wala pong problema. Kasi pareho po ang capacity niya Nagkamali lang ako. So ito, halimbawa naman, tinali mo ng ratchet belt. Tapos sabi, palitan mo ng kadena. Kung pareho po ang capacity, wala pong problema. At kung halimbawa naman, masisira,
dahil sensitive yung coating, doon lang po darating. Kaya po tayong mga safety officer, dapat po tayo ay mag-aral, mag-training, at kung ano man po ba yung mga kalabasan dito sa NOS, COS at ano. Ito si Christina Federal Aligasa, nagiging suki na natin to si Christina. Pakiyan ng mga Tina, ano ba to si Christina? Isa rin ba siyang safety officer, no? Kasi ito nga, no, malamang kung safety officer ito, ang topic po natin ngayon dito ay safety general. Wala po tayong guest eh. Nahirapan po akong kumanap ng guest. Kaya po ito yung sinasabi ko na lang in my own little way. Sabi ko nga, kung ito, may nakita kayong truck. Nakatali na. No, nakatali na ng lubid. No, okay. Papalitan mo ng ratchet belt. Okay. Ano dahilan? Hindi po basta-basta pinapalitan ang mga gamit na yan, dala ng gusto mo lang palitan. Dapat meron ka pong basihan. At baka mamaya makasagupa kayo ng mga tao, kahiya-hiya naman. No? Hindi nyo alam eh. No? Yung mga, sabi ko nga, maraming beses na may nakikita ako, maski sa sarili kong kumpanya. Sabi nga minsan, gumamit itong guantes na to. Huwag itong guantes na to. Ano dahilan? Hindi po dahil masarap sa kamay. Meron pong basihan. Ginamitan mo ng kahoy ang tuntungan o bed cover ng isang trailer at hindi po nagamitan ng dahil na baka lang gusto mong gawin, di ba? Hindi po. Okay, nanigiginig din dito po si aking pinsan, si Gerald Ferrer, na anak ng nasirang tiyuhin ko na si Carlito Caloy Ferrer at ang kanyang asawa si Nelsie Ferrer. Magandang hapon po. Tayo po ay nandito uli nagbibigay ng mga safety tips para po sa inyong mga kaalaman. So ganap na pong ang oras natin ngayon 1:14 in the afternoon, and this program is brought to you by JLF Project International Inc., mga experienced riggers creating transport contractors po, no? So kung kailangan po kayo ng ilipat ng mga bagay-bagay katulad nito ni Sir Roger Bermas, binabati ko rin po yung mga naano ko kahapon, sila sila Professor o Vice President Lambert Mindanao, ano? Nandiyan sila, no? Tigarit dyan po sa Asian Institute of Maritime Studies, ano? At meron din po akong nakilala, no, ng mga bagong mga yung karna ang kanilang produkto, yung kanilang mga kakabit mo lang sa kamay mo, malalaman na yung blood pressure, yung creatinine, lahat dala ng AI. Ito nga pala ang aking idol, ang aking kumpare at aking kabrad sa Triskelion Grand Fraternity o Tau Gamma Pi, si Engineer Ramon Pesting Solis, watching from Pasig City. Magandang hapon sa iyo, Engineer Ramon Pesting Solis. Engineer Ramon Solis, no, maraming nangyayaring ganito no. Yung bang mga ibang tao, engineer man o hindi engineer, basta person of authority, no, may nakita silang sling, no? Ito nangyari, no? Bubuhatin siya ng isang wire rope sling at panapapalitan ng isang company person of authority ng isang web sling o nylon sling. Tanong din yan sa mga exam Anong daw ang gagawin? Ngayon, ang sagot doon, Engineer Ramon Pestin Solis, is does not matter as long as this rigging gear at the left and this rigging gear at the right have the same capacity. Meron po kasi papalit ng papalit yung mga kasamahan kong safety officer
Kaya nga dapat nagtitraining o nag-aaral puli. O maski mga engineer na, electrical engineer siya, nasa bodega siya. Chemical engineer siya, nando doon sa job site. Mechanical engineer siya, nandito dito siya sa isang pagawaan ng, let's say, ng karton, pagawaan ng mga bolt, machine shop, and so forth, and everything. Kailangan po natin na tayo ay may sapat na kaalam. Hindi po laging patanggal ng patanggal. Ito, sabi nga sumagot na si Ma'am Christina Aligasa, no? Sabi niya rito, ano sabi Tintin? May appropriate gloves po kasi, sir, like sample for electrical and ordinary gloves in structural. Ayan nga, hindi electrical, ordinary lang ito, no? Ang Christina Aligasa, no? Ang hahawakan mo ay tubig. May mga kumpanya pinapapalitan yan. Chiller lang ang gagawin ko eh. Water-based yung papapalitan, Christina. Ng isang safety officer at ng kanyang engineer na hindi dapat gawin yun. Ang safety po ay hindi po pulis. Ang safety po ay teacher. Ang safety po ay magiging proactive para sabihin sa iyo, o etong gamitin mo lang mas mura at ito ay in conjunction or compatible o standard para dyan sa ginagawa mo. Kaya nga, Christina, tayong mga safety officer, for sure safety officer ka, alam mo saan nanggaling yung standard, no? Advisor ka, Christina, di ba? O, ang nakakabit, kadena, patatanggal mo ba? O, patatanggal mo ba? Nakakabit doon sa tubo, kadena. Hindi po. O yan, ang safety officer advisor po. At pag nag-advise ka, tama yung advice mo. Nakakaya kasi yung iba eh. And wala po tayong ginagawang Kaya nga dito sana umattend tayo sa NOS at nandiyan dyan na yung mga ibang mga magagaling, mga learned na people, no? At Sir Monsolis, baka mamaya may bigyan mo na naman ako ng guest, no? Wala po tayong mga guest. Napakahirap pong makahanap ng guest, no? At ngayon, biro mo naman, no? Christina, ang board member for mechanical engineering nakikinig dito, si Engineer Ramon Pesting Solis. Hindi lang siya isang engineer, isa siyang professional mechanical engineer. Kaya ito si Engineer JP Batan, sa isang doctorate sa industrial engineering. Alam niya yung process eh. Alam niya kung anong gagamitin mong tama. Hindi po laging patanggal ng gamit. Ito nga pala, nakalimutan kong batiin si Angelo Redeja. Happy Fiesta St. Francis de Assisi, October 4. At ito sinabi rin ni Angelo Redeja, mabuhay ang mga bayaning guro. Happy World Teachers Day sa linggo, October 5, 2025 or tomorrow Sunday. And of course, yung mga gustong tumawa-tawa dyan, makinig tayo kay Attorney Edward Sincos dyan sa may Aromata, sa may Timog. Tama ba? Tingnan mo nga yung cellphone ko mamaya. Dito. Tingnan mo yung kay Attorney Sico, no? Sabihin mo, babatiin natin yung mga taong nandiyan dyan, At nakikinig din na rin yata si Engineer June Tupa sa atin, para mabigay natin ang tamang paggalang kila dyan sa mga tao dyan, kila Tony June. At also, binabati ko rin pala yung mga tiga San Miguel Global Power Malita Plant, sa Pasinitino to, si anong apelyido ni hindi natin nabanggit nung nakaraan si Justin. Anong apelyido ni Justin, Ang alam natin ba, kakilala natin diyan si Ma'am Susette Gorin, Bibigay natin lahat yung mga pangalan. Ito, Tina, tingnan natin. Wala yata rito yung ating notebook na dilaw. At binabati ko lahat ang mga trabahador na Pilipino, karapatan po ng mga manggagawa na tumanggi
kung sa tingin niya po ang trabahong ito ay manganganib po ang kanyang buhay. No? Yan po. Karapatan din po ng manggagawa na i-report po lahat ang mga aksidente na wala po siyang alinlangan na maalis siya sa trabaho dahil po, bakit? Para hindi na po maulit. Karapatan din po ng mga manggagawa na sa tamang PPE o appropriate personal protective equipment na hindi po siya sisingilin ng anumang pumbayad. So, kailangan po natin yan, yung mga yan. Ano? At binabati ko rin po ang NCR Regional Director, ang aking pong idol, si Engineer Jovencio Ferrer Jr. o mas kilala ng iba, si Engineer June Ferrer. Yan po, no, sa TESTA po. And of course, yung una pong sinabi ko kanina, ang Executive Director po ng Occupational Safety and Health Center na under po ng Department of Labor and Employment o DOLE, walang iba po si Engineer Joe Jose Marie Batino. Ayan, ang dami na natin, no? So, sino pa ba yung mga nag-aano sa atin, nag-aano rito, no? Ayan, nakikinig na rin sila Ronnie Dagal, no? May nanggit dito si Christina Alingasa. S23 po ako ng high-rise construction since 2013. Maging ano ka na, Christina, ikaw ay kumuha ng pagiging practitioner mo kasi ang SO3 ay ibig sabihin niyan ay ikaw in-appoint lang ng iyong opisina. Ang SO3 does not necessarily mean na ikaw ay practitioner. O kung practitioner ka na, paumanhin po mula po kay J. Ferrer. Yan po natin, ano. Ito po, no, sa Manita Power, si Engineer Justin A. Sara. Yan ang ating poging-pogi na nandoon na mga tinuruan natin ng forklift at ngayon rigging, no. At hopefully, meron tayo dyan eh. Sino ba yung mabanggit mo yung mga names dyan, yung Tina, maano mo yan eh, sa San Miguel, yung kanilang mga pangalan dyan, yung mga members, babatiin natin sila para maging maayos, ano. Christina, huwag kang magalit yung ano natin, SO3, pero tayo, ini-enhance mo yung training dyan sa iyong building na nandiyan dyan, di ba, gumagawa ka, high-rise building. Ano bang gagamitin kong sling? Yan. Hindi ka naman purchaser ka. Dapat pati purchaser nyo ay gumagawa rin ng sumasailalim sa tamang training. Ito na po yung mga na nandito po na member po, sila Abner Garte, sila Jimboy Jasa Ansa, no? Si Paeng Enriquito, ayun, Paeng Enriquito. Si Bombet Palau, si Bonbon Baterna, of course, si Christina Anonat, ang ating pong bagong project coordinator at production assistant ng All About Safety. Si Del Gabriel, si Eduardo Puerte, Francis Prahes, Franco, si Jim Freymo, si Hard Templado, si James Cabasan, si Joshua Pren, si Jude Garay, si Cadencio Mag, si Limewell Jake, si yun na ba yun? Yun na ba Tina yun? Mga tuldo, at si Raymond Fernan, si Renmay, si Remy Osibla, Roger Cañete, Simon Salinas, si Vincent Paul Relon Pasana, yan pala. Si Gail, si Ma'am Gail Taberna, yan, si Gail Taberna. Ayun. Si Wilbert M. Cortez, yan. Wilbert Cortez, sino pa? Yun po yung ating mga binate, no? Ito si Limwell Jake Serapion. Ayun, yung pala yung mga kanilang mga pangalan.
si Joshua Fren Gomez. Yan, galing yan. Yan si Joshua po, magaling na rigger yan at very, very attentive doon sa ating mga klase. At dito na rin nakikinig sa atin. Ewan ko kung nakikinig siya pero nandoon yung kanyang advertisement. Ito po si Ronnie Dagal, no? Ayan, no? Yan po yung mga nakikinig sa atin. Uniulit ko yung tune in lang po sa atin. Today is October 4, the 57th anniversary of the founding of the Tau Gamma Pi Triskelion Grand Fraternity in October 4, 1968. So they're already 57 years of in existence. At yun din po ang kanilang party list. Meron na silang sariling party list. Itong TGP party list na pamumuno ni Congressman Bong Teves. At hopefully, yung katulad nitong congressman na to, wala sila sigurong hindi sila kasali dyan sa mga nangyaring nakawan o mga tinatawag na proponent na may mga komisyon. No? Kaya po, ang suggestion ng All About Safety, baka naman po yung mga pondong yan, maibigay na po sa ibang mga kinakailangan. Paggawa po talaga ng tamang tulay. No? Ano ba yung standard? Makikita mo yung tulay, may 3 siyang lane. No? 3 lane, papunta ron sa tulay. Biglang yung tulay, 2 lane na lang. Wala po sa standard yon, hindi po tama yon. Yung gagawa po tayo ng mga in-inspection natin, yung mga ginagawa ng MMDA, walang walang sidewalk. Yan nakikita mo, nagpasyal ako rito sa may area rito, no? Marami ako nakikita sa Cavite, no? Ang mga tao naglalakad sa kalye, wala pong sidewalk. So hindi po standard yon. Kaya kailangan nagkaka-aksidente. Kaya kailangan po niyan na magkaroon ng sidewalk kaya para mawalan ng aksidente, no? At si Romy Prahes Pinili. Ayon, si Pinili. Maganda to si Pinili. Magaling to sa itong mga naging natin sa San Miguel. Ito sa mga natin. Si Hard Templado. Yan, binano ko na. Tsaka si Franco. No? Natin yan, sila Franco. Magaling na ininero to. Ito yung nakasagot sa atin na top heavy. When there is the center of gravity is above the imaginary line, you should never lift it. Why? Because it would fall to its side. Tataw po yan. Because yung center of gravity ay nandun po sa ibaba ng imaginary line, and when this condition exists, pag top heavy po ang inyong mga kargamento. Sayang, wala tayong masyadong mga guests, ang hirap-hirap po humanap talaga ng guests, Kaya ang oras po natin ngayon 1:30 na po, 1:30 in the afternoon, and this program is brought to you by JLF Project International Inc., mga experienced riggers, crating and transport contractors. If you want to lift your cargoes without having sorry at the end, use or utilize JLF Project International Inc. Ayan po, tinanggal ko ang salamin ko pagka nag-ano tayo. Hopefully, we could be able to get more people on board, no? Natin, tinatawagan natin dito. Hinahanap ko, Tina, yung aking mga calling card kay Professor Lambert Mindanao. Hindi ko makita Pwede mo makita yung calling card dito ni Professor Lambert Mindanao. Dito, bagong bigay lang sa akin yan. Dalawa yan. Kay Professor Lambert Mindanao. Itong isa ito, isa pa. Binabati ko po ang AIMS Director Vice President for Student Affairs. Wala pong iba kundi si Dr. Lambert G. Mindanao. Isa rin pong Juris Doctor to. Si Dr. Lambert Mindanao. Siya po ang Vice President for Student Affairs. Happy listening kung kayo nakikinig. At ang kanyang
head ng Career Planning and Engagement, walang iba kundi si licensed custom broker Karen Ann M. Toledo, no? Yan po yan. At saka to si ulitin natin si Ginoong Roger Bermas, ano dapat mag-advertise ito, paulit-ulit na tayo na? Ano ba? Sino ba yung nag-ano natin? At nakikinig din po sa atin si Noel Camuñas, no? Kay Foreman Ruben Rebando, Golgota Senior. Buhay pa raw ba to? Sino ito sinasabi niya ni Si Brother J. Ferrer, nuclear is very hot topic now. All over the news, si Ronnie Dangal yan, ano? At ito si Alpi Padilla. Salute, brother. Happy anniversary nga sa mga Tau Gamma Pi sa kanilang 57th anniversary ng Triskelion Grand Fraternity or otherwise known as the Tau Gamma Pi, founded by sila Alec Pablo, Rod Compisor, at may dalawa po, no? It's skip in my mind, no? Pasensya na po, no? Kayo ay may anniversary ngayon, no? Ito yata si Alpi Padilla, isang safety officer din Kaya inaano natin. Ronnie Dagal, no? Very hot topic talaga yung nuclear power mo, no? Kaya lang wala medyo may sakit na si Kat Tatlong Hari. At sana mabigyan natin ng magandang parangal din si Kat Tatlong Hari sa kanyang serbisyo, no? Parang hindi na masyadong active dito, tsaka si Brad Pitt, ano? Ruben, Golgota, buhay pa yan na Noel Camuñas, no? At ulitin ko ulit, no? Sa mga late listener natin, kailangan pong malaman nyo, ano ba yung standard? Kung kayo babiyahe, ano ba yung kailangan? Katulad nito, si Nordin Maligaya Muhammad. Ano ba standard, Nordin? O ito, tanong ko nga, no? Tanong mo dyan kung kasi ngayon ka lang na-tune in Meron akong wire rope sling. Sabi ngayon sa'yo ng safety officer doon sa isang job site, wire rope Palitan mo ng web sling. Ano dapat ang sagot doon? Anong standard ng sagot doon, no? Marami kasi nagpapapalit, hindi naman alam kung ano dapat yung ipapalit. At bakit kailangan palitan? So yan, binati na natin. Si Nuruddin Maliga Muhammad, Assalamualaikum, is watching from Cotabato City, and also sa aking son-in-law na si Halim Baser, no? At ang kanyang asawa na si Neville Joy Baser, at ang kanilang anak ni Salia, no? Magandang hapon po sa inyo ngayon, at si Engineer Samantha Ferrer, no? At magandang hapon po sa inyong lahat, no? So, mamaya ayusin natin lahat ng ating mga nandito, no? Okay. Ano yung Tina? At sabi pa rin po ni Christina Nonat, yung mga safety officer ngayon, kailangan po tayo ay magpabomba ng linisin muna po ang inyong job site. Tignan nyo, tanggalin nyo namumuong mga tubig because it is a breeding ground para po sa dengue mosquitoes. Yung anak ko na si Jolo Ferrer naging biktima po ng mosquitoes na dengue, kaya siya po na hospital. Get well soon, Jolo, no? At yan po, mga safety officer natin, no? Maraming lamok na. Ito, may sabi si Ronnie Dagal, no? We can hold one more time, J. Ferrer, on nuclear power. Gustong-gusto natin dito talaga yan, Ronnie Dagal, na magkaroon tayo ng kaso nga, sino yung magiging katibate dyan? Sino yung magiging kaano riyan? Pero siguro, maglalaan tayo uli ng isang programa rito na hosted by JLF Project International Inc. o pondo namin. No? Sana ikaw din ay mag-sponsor din.
Kasi ang aking kumpanya, na isang maliit na kumpanya, nananawagan to no, ng mga sponsor para sa All About Safety. Oh, poor signal daw dyan kay Nurdin Maliga Muhammad. No? So, okay, ganyan talaga internet natin eh. Naayos. So, inom muna tayo ng konti. Inom muna tayo mga kasama at wala tayong guest eh. Kaya nga sinasabi ni Ronnie Dagal na baka po pwede masimulan ang ating mga ano. Kung gusto mo, bigyan mo nga ng link si Ronnie Dagal at para mamaya makapag ano siya. Gusto mo ba, Ronnie, bibigyan ka ni Tina ng link para ikaw masabi mo ang iyong pros and cons tungkol sa nuclear energy, no? Wala naman akong guest ngayon at yung guest ko normally nag-back out eh. Pag medyo minsan na nakakuha uli ako ng guest kay Engineer Monsolis, no? Dadami yan, ano? Para pag dumami na. Binabati ko pala si Engineer si Engineer Jonah Amat, no? Na magaling na inenero at yung mga nandiyan dyan sa Daikin, sila Royce, Engineer Royce Tihadilla at si isa pa si Engineer Shintaro. Craderna, di ba? Yan. Tsaka si Joshua Misa. Yan ang mga nakakasama natin lagi, no? Sila ay mga engineer ng isang maganda na aircon brand, Daikin. Sana mag-sponsor nga rin yan Daikin sa atin, no? Magandang hapon sa iyo, Jennifer Guardian, watching from Dubai, no? Ronnie, ayan, binigyan mo ba ng o pwede na si Ronnie Dagal? Okay daw siya, ayan, no? Iano natin. Bigyan mo ng link para makapasok si Ronnie Dagal tungkol sa kanyang mga nuclear energy. Bago mag-nuclear energy, Ronnie Dagal, ito muna. Ito lang. Okay na ba? Jennifer Guardian, nabangit ko na. So, ayan. Ronnie Dagal. I-click mo na yan para mamaya. We only have a very few moments left. At ako ay aalis na rin at pupunta sa isang job site. Wala naman tayong guest. Pero nandito ang inyong katotong Engineer J. Ferrer. No? Si Lorenzo, sino to? Si Lorenzo. Anong sabi ni Lorenzo? Sa Dingalan Aurora, baha ba dyan si Lorenzo? Hindi ka naman pumupunta rito. Binayaran na ni J. Ferrer ang lahat ng iyong atraso. Hindi sa Facebook. Facebook ba? Tinatanong niya. Messenger. Sa Messenger, Ronnie Dagal. Sa Facebook, marami papasok. Ayan, ang link mo binigay na. May konting oras na lang tayo, Ronnie Dagal, para ma-explain mo ulit ang iyong pro or why are you for nuclear power, that it's or why are you anti nuclear energy or power. Yan po ang ating magagawa rito at ayan, sayang hindi natin natawagan kagad si Jennifer Guardian. Yung nakaraan sa Jennifer, meron kang mga guest na taga yung kanilang produkto, yung Karna, no? Karna AL Global Holdings, no? Sila yung mga si Rigbaan, Sology. Yan. Nabura na nga yung kanyang calling card, Sa mga kagad na Ronnie, na-click mo na ba yung iyong para tayo ay magkausap, no? At topic po natin ngayon na sinasabi nga natin kanina, binanggit lang ni J. Ferrer ng pagkakaroon ng standard. Ang standard po is based din sa mga past failures or accidents
At dyan pinag-aaralan ng mga eksperto ng mga engineers, mga consultant, no? Para hindi na po maulit yan. Yan. Okay. Wala pa si Ronnie. So, balik natin uli na ang JLF Project International Inc. ang isa sa main sponsor po ng All About Safety. At sabi nila, if you think it is expensive, try an accident. Ito na, naka-enter na si Ronnie Dagal. Add na natin sa stage. Yan. Magandang hapon sa iyo, Engineer Ronnie Dagal. Good afternoon. Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig sa inyo, sa atin. Sana mapakinggan na sa reply. Masyado na late, ano? Puti, nakahabol tayo. Di naman, Anyway, sabi ko nga, good afternoon sa inyo lahat. Ano? Sabi ko nga, Jay, we have to be updated kasi ngayon, siguro nababasa mo ngayon sa Facebook at saka sa mga news, puro nuclear. Ano na ngayon, yung si Secretary Garin, meron siyang announcement na pwede na daw ang mag-nuclear. Susuportahan niya daw yung mga whatever city or town. Doon ang magandang discussion natin. Kasi kita mo, Jay, walang galang na, walang maka-appear na engineer sa mga debate. Si Katatlong Hari, sorry to hear that, sorry to learn of his condition. Kaming dalawa lang wala nang umi-entrang iba Di ba nakakalungkot 'yon? Kasi nakakalungkot kasi walang may alam ng ng nuclear. Ang ginagawa pa ng ibang organization, nagpe-present na kunyari nuclear, pero halata mo hindi totoo Bakit, Jay? Kasi hindi maka-attend ng debate. Once you have the great knowledge of nuclear, which is very, very good for engineers, this is our world, a-attend ka to spread the knowledge. Hindi ko mo ikaw ay pro or con, kundi we will have a synthesis. Kung anong tama sa iyo, anong tama sa akin, pagkasamahin natin. Ganun ang risk assessment. Ang problema, pag nakikita mo sa Facebook ngayon, yung sa Facebook, yung mga nuclear, yung mga nagko-comment, very old yung knowledge nila Naiwan sila sa year na 1962, 1966, kino-compare yung Korea sa Japan. Nagtayo ang Korea 1962, nagtayo ang Japan 1966. Ngayon 2025 na, kinukumpara mo pa rin na sarili mo ron. So hindi na outdated na. Outdated. Yes. Nakakalungkot nga kasi sila pa ang nagsasabi na kayang-kaya mag-nuclear ng Pilipinas. Wala nga sa ASEAN Wala ni isa sa ASEAN aside from the Philippines na nag-construct since 1954. Ito sinasabi natin, mag-aral tayo. Hindi yung ako ang tama, ikaw ang tama. Hindi. Pareho tayong may katwiran, pag-aralan natin para malay mo. Hindi natin alam kung magkakaroon o hindi. Kaya lang nasa ring of fire tayo Yan ang major reason why the countries are now not agreeing with the nuclear. Kasi ganito nga nangyari. Noong araw, wala pang INES Level 7. Ang INES Level 7 nangyari sa Chernobyl, 1986, at nangyari ulit sa Fukushima. Kaya ngayon, nag-iisip ang mga bansa kung magtatayo sila ng nuclear. Walang nagtayo. Kasi sabi ko nga sa iyo, since 1954, 31 countries lang ang meron. There are 200 countries in the world, United Nations. Ito magandang analyze natin to, matututo tayo. Ang dami natin matutunan. Kahit open question, schedule lang natin. Kasi marami nagtatanong, yung iba, na lang, basta lang may masabi, ang Japan nasa ring of fire. Ang South Korea nasa ring of fire. Correct. Pero, nagtayo sila, 66 at saka 62. Wala pang INES Level 7. Hindi pa. Actually, nangyari pa ngayon, 1979 INES level 5. Magandang malaman ng mga engineers. Ang problema, natatakot umattend Bro Jay, natatakot sila umattend kasi PME o whatever professional engineers, tapos puro doktor pa sila, tapos multi-degree top-notchers, hindi maka-attend Subukan mo, hanggang ngayon, since Bataan Nuclear Power Plant started construction in 1976, tayo pa lang.
Kami ni Kong Mark 2020, kailan ba 'yon? 2021? Something like this, Yes. no? Yeah, mga 2020, mga 2021, 2022 tayo noon. No? 2025 na ngayon, no? 3 years na nakalipas eh. Huwag mong sabihin walang mga engineer na magagaling. Nag-aral pa sila sa Japan, nag-aral pa sa Korea, nag-aral sa Amerika. Ayaw umattend eh. Bakit? Walang knowledge, Bro J eh. Yung mga may knowledge, attend sila para magkaalaman. Di ba? And at the same time, we are giving training. Science-based, ha? Science-based. Hindi yung basta ayaw mo lang. Hindi pwede yung ganon. Okay? Oo. Bibigyan talaga natin ng magandang. Kaya nga, tama rin si Ronnie Dagal, no, na more or less, no, you base things na, katulad yung sinasabi ko, di ba? May standard kasi. Halimbawa, bakit mo ginamit ang stainless steel as against sa mild steel o sa black iron, no? Merong standard. Meron kasi nangyaring aksidente noon na pinag-aralan ng mga engineer kaya binago na. Sa guantes na nga lang, Engineer Ronnie Dagal no? Ako, naka-experience ako. Contractor ako. Pinapapalitan sa akin yung guantes namin. Tubig lang hawakan ko Marami kasi ngayon, hindi ko alam na sabi mo nga, yung mga safety officer, hindi pwedeng sabihin lang doon sa mga trabador, ingat. Kailangan alam na yun. Masyado mababaw yun. Oo, correct. Masyado mababaw yun. And yes, and aside from the basic occupational safety and health, dyan sa abroad, ginagamit din natin, ano? Kaya lang, you will not survive pagka yun lang alam mo. Bawa, pupunta ka sa Middle East, oil and gas doon. Sa totoo lang, Bro J, nakita mo, hindi rin alam yung LNG. Hanggang ngayon, wala nakakaalam ng process sa Malampaya Isipin mo yan, Bro J. Ang tagal na natin nagdi-discuss yung mga engineers, pag tinatanong ko, biro mo, 8,000 sila, 10,000. Ni isa walang may alam. Tinatanong ko yung sa Malampaya, Malampaya started in discovered in 89, produced in 2002. Now is 2025, 24 years producing, mauubos na, hindi mo pa rin alam ang process doon. Kasi kaya mo kailangan malaman yun, Bro J. Kaya ko sabi sa mga engineers, nagtuturo ka ng oil and gas, hindi sa Malampaya, hindi mo alam ang process. Di ba embarrassing yun? Kasi pag pumunta ka sa oil and gas sa abroad, itatanong yung mga process, itatanong yung safety, HSE practices, environment, what are the pollutants, what are those gases. Napakalawak. Well, of course, basic is there. Yes, go. Kasi Ronnie, no, more or less, kaya lang, medyo minsan, ang umaangal lang nga, yung huwag ka magagalit, medyo minsan lang kasi nga, kino-corner mo lang daw lang sa engineering side, kasi kawawa naman daw pag hindi naman engineer yung kadebate mo na napapahiya raw ng gusto. Pero may puntos ka no? Kasi kung ikaw ay nag-aral doon, debatehan mo ko based on mathematical figures. Based on talagang na hindi lang yung basta sa may sinabing ito ay wala namang accurate basis o standard. Kasama yun, Bro J. Thank you. You're good. You're good. Kaya lang, medyo minsan, natatakot sila kadebate ka. Hindi, Bro J, yan ang maganda. Hindi, buti na sabi mo yan, natatakot. Alam mo, pagka natatakot ka sa debate, ibig sabihin wala kang masyadong knowledge. Kasi kita mo, ang ka-debate ko, educational si Congressman. Napakaganda Kailangan na matakot. Ba't ka matatakot ang subject natin, science. And by the way, sabi mo, hindi engineer. Yung isang estudyante ko ngayon, kasi via Zoom lang ang training ko Yung isang estudyante ko ngayon, nakakuha sa Qatar. Qatar Energy LNG. BS Criminology. Ayun, nakapicture sa nakapicture sa Reels ko, sa Facebook ko. Natanggap Hindi siya engineer, alam mo, criminology. Nakuha siya sa Qatar Energy. Tinalo niya mga engineer sa interview Isipin mo, engineer, tatalunin mo, criminology. Ako lang nakakagawa nito, sa totoo lang, Bro J Bakit sila natatakot? Narinig ko na yan Matatakot ka sa akin? Pag mali ako, wala akong magagawa. I will agree with you. Dahilan na lang nila yan Bro J. Dahilan na lang, talagang wala. Nakakalungkot Ang sagot ko lang dyan, medyo minsan, kasi nung araw tayo, nung nag-aaral tayo ng engineering, step by step ngayon, yung scientific calculator ngayon, pipindutin mo lang lahat. Nasagot na yan alpha, mga nila, di ba? Tayo talagang, pag natin, ini-slide rule natin,
Pati drawing ngayon madapakadali na ng drawing ngayon through CAD. Nung araw, meron tayong dalawang triangle, yung 60 at 30, gagawa tayo na isometric. Kaya tayo, sabi nga nito ni Jennifer Garjan, tayo daw yung mga old school. Timo, yung mga sinasabi niya, old school. Ngayon, mag-debate tayo, tingnan natin kung anong old school. Malalaman mo kung, ito nga nakakakulungot, Bro J, yung air as refrigerant, natatandaan mo yon? Binidiscuss natin nung araw. Hanggang ngayon, wala nakakaalam Wala nakakaalam, pati yung native hydrogen, di ba, may Sambales, nakakakita ng native hydrogen, or cold hydrogen, or white hydrogen. Hanggang ngayon, pag tinatanong ko can you use this? Until now, wala nakakaalam. Ito nga sinasabi ko kung hangin hindi mo alam, ang tubig hindi mo alam, ang hydrogen hindi mo alam, gusto mo mag-nuclear? Parang kulang ang knowledge mo. Ang problema dito, Bro J, alam mo nakakahiya dito? Nabasa sa commercial ng Meralco Nakita mo na ba yung commercial ng Meralco that Meralco is planning to go nuclear? Nakita mo na ba yung commercial na yon? Yes, matagal na, noon pa. Kaya lang, depende sa mga commercial ka, inaayunan mo lang yung somebody. Pero tayo mga engineer, tayo yung on the ground. Yes. Iba yung advertisement Iba yung on the ground na tayo mismo makakaalam. Isipin mo na lang, ang engineer mo hindi alam yung hangin. Tinalo pa siya ng 18 years old yung bata pero ngayon engineer na yon, di ba? Nawala na. No, okay. 10 seconds lang sa akin, Jay. Kung may nakikinig, pag sa replay, mabalaman nila ito. 10 seconds lang, basag na. Hindi na pwede. Pati yung hydrogen, natatandaan mo, yung enzyme, hydrogen and enzymes. Yes. Di ba? Yung sa Finland. Tingnan mo, grabe. Tapos in-interview sa television, in-interview, kala mo totoo. Wala makadibang Go ahead. Engineer Ronnie, batiin ko lang to si Sosette Lopez Santos, watching from San Miguel, Bulacan. Alam mo naman, yung mga yan, sila Kim Camuñas, at ito na, yung mga Dubai Boys, galing ito meron silang bagong produkto, yung, alam mo, you will be amazed sa bagong dala ng mga tiga Dubai na mga engineers. Sa hawakan mo lang, makikita na yung creatinine mo, blood pressure mo, blood sugar mo, lahat. Hindi ka na ipiprick ng dugo. So yan sila Jennifer Gardan. So back to you again, Sir Ronnie. Ano pa yung mga sabi mong na-observe mo sa mga tao na gustong-gusto ng propose, wala namang basis. Sige, sir. Correct. Alam mo, puro lang sila cheap at ang nuclear. Cheap daw ang electricity at saka uunlad ang bansa. Di ba? Ganun na sinasabi nila. Kung ganyan ang katwiran mo, dapat lahat ng bansa sa mundo nag-nuclear na. Bakit ayaw? Kaya pag-aaralan natin. Hindi yung kontra ka ng kontra o gusto ka ng gusto, meron kang katwiran. Kasi yun ang role ng engineers Kaya walang may alam ng nuclear Biro mo, cheap, malinis. Agree ako. Bakit ayaw ng lahat ng ASEAN? Mapera lang Philippines, nagtayo ng nuclear. Hindi sila nagtatayo ng nuclear. At ang nuclear ay 31 countries lang. 200 countries in the world sa United Nations. Only 15%. Ang pinaka-latest na gumawa ngayon ay Egypt. The rest, wala na. So, kailangan nating malaman to. Go ahead. India at Pakistan. Meron ba yan? Meron sila. Kasi doon pa sila gumawa hindi pa nangyayari ang Chernobyl. Hindi pa nangyayari ang Fukushima. Ang magandang istorya diyan, yung sa UAE. Nagtayo sila ng nuclear kasi nga this is in consonance with the Kyoto Protocol at that time na apruban. So magkakaroon ng carbon footprints, nagmadali sila. Anyway, that's in my lecture pagka gusto nilang umattend. Kasi kailangan umattend ka kasi ang problema nito, ang dami mong awards, ang dami mong course, nagkuha ka ba ng doktor, tapos nahihiya ka ngayon umattend. Dapat hindi gano'n ang isipin mo pagka ikaw ay engineer. Biro mo, wala kang hangin lang, hindi nga alam tinan mo, Bro Jay, Bro Jay, tinan mo, isipin mo, hangin lang, hindi nila alam. Paano ka magno-nuclear? Ang nuclear, you have to speak, you have to talk about the extraction, the milling, the refining,
Yan, cover lahat sa ano ko eh. And then, Eto na. the Sir fuel Ronnie, itself. meron Yes, go ahead. sumagot sa atin, mga taga Dubai. Ito siya. Correction J and Ronnie. Yung sinabi kong old para sa mga igang binanggit nyong mga engineer na medyo walang alam sa nuclear. Sang-ayon ako, Ronnie, sa mga sinabi mo. Support ako sa nuclear. Pero gusto mo debate, go ako. O yan. Yes. Susunod Okay, yan. Sige, yan. Yan Babae ba yan, lalaki? At kayo, di ba? Pero, Oh, very good. late na nga tayo. Welcome, Jennifer. Yan. Meron Yan ang gusto ko. tayong, schedule na debate, no? From the Philippines, Engineer Ronnie Dagal, nakaklase nila Chito Poblete at Erwin Rabino, dyan sa Mapua, mga kakilala ko na binabati ko nga pala ang ating board member ng Mechanical Engineering, si Engineer Ramon Pesting Solis, no? At ang Tau Gamma Pi Fraternity, happy 57th anniversary. And of course, si Jennifer Garjan na sinagot na ang hamon ni Ronnie Dagal tungkol sa nuclear energy. Is it a safe energy or an energy we should forget about? Yun ang topic natin ha. Is nuclear energy a safe energy or an energy we should forget? Okay. So Ronnie. Tsaka connect niya ako sa Facebook. Si Jennifer, connect mo ako. Ayan, nandiyan dyan, no? Makikita mo sa messenger, sumagot na siya eh. Hindi, connect niya ako sa Facebook para mas marami siya malalaman. Go ahead. Ayan. Si Jennifer Gardan ay presidente ng Integrated Risk Management Association of the Philippines. Si Jennifer Gardan ay isang consultant. Si Jennifer Gardan yata ay isang civil engineer. No? I don't know. Estudyante siya ni Bong Palyar na isang civil engineering instructor. So he must be a civil engineer. I have no idea. But he is an engineer like us. No? Pareho tayo. No? Pare-pareho tayong tatlo. Anyway, Ronnie Dagal, parting words kasi ikaw ay meron na lang 2 minuto. Sige, sir. Okay. Sa mga nakikinig, mga mechanical engineers, HSE officers, engineers, advisors, safety officers, safety engineers, pagka nasan dyan ka sa Middle East at hindi mo alam ang process ng oil and gas, it is very embarrassing. Kasi, alam mo naman, yan sa Middle East, 33% of the world's energy supply is coming from that region. Pagka hindi mo alam yan, galing ka dyan, nakatapos ka, very embarrassing. Pag naandyan ka, dapat alam mo ang LNG, alam mo ang oil and gas process, alam mo mga chemicals, alam mo mga hazards. Lahat, ang maganda sa UAE kasi meron siya nuclear. Kaya marami ka ma-absorb na knowledge, pakakausap mo yung taong galing doon. Pagka alam mo lang basic occupational safety and health, hindi naman, very disadvantage pagka yan lang, tumanda ka, yan lang alam mo. Dapat alam mo rin ang environment. And you must know how to debunk those pseudoscience. Pagka hindi mo alam ang mag-debunk, tapos makikipag-nuclear ka, tatanungin kasi kita is deuterium reserves correct? Ayan, maghanda na si Jennifer. Maganda yan, Jennifer, I welcome you kasi matapang ka. Yan ang gusto ko. Talagang kahit win or lose. Isang presidente ng isang malaking organisasyon yan. Si Jennifer Gardan ay nag-audit ng mga manufacturing and non-manufacturing firm at alam ko sa isang batikan sa sarangan ng safety. Pero papatidin ko na kayo dahil lakpas na tayo sa oras. So bibigyan natin ang topic natin Sir Jennifer Garjan. Sinagot mo ang hamon ni Ronnie Dagal. Kayo ay walang away basta ito knowledge for our country's for our country's consumption na is nuclear energy really safe. Alam mo, very good. Congratulations dyan. Kinakongratulate siya, matapang. Kasi ni isa walang tumatanggap Maganda yan. Maganda. Gagaling yan dito at pare-pareho kayo may school So, Jennifer Garjan, Ronnie Dagal, ito si Jay Ferrer nagsasabi sa inyong smile and be safe. See you next Saturday. Okay. Next Saturday on a educational debate on nuclear energy. Is it a safe energy
or an energy we should forget all about. Maraming salamat po. Bye-bye. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your T2J Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995.